Welcome to Donmar TV News Channel. Panoorin po natin itong interview ni Manny Pacquiao. Balita ito ng News 5 at tinanong siya tungkol sa ill-gotten wealth ni Bongbong Marcos. Panoorin natin at mag-react tayo sa mga sinasabi ni Manny Pacquiao about Bongbong Marcos issue about ill-gotten wealth. So ito po ang video. Yung mga kayamanan, madali lang naman yan eh. Ito mga kayamanan. Madali naman yan eh. Madaling sabihin. Pacquiao, madaling sabihin. Pero gawin mo. Kailangan lang, hindi pa siguro nakakita ng, hindi pa nangyari ng, Itong si Pacquiao guys, pag i-interview, no? Nakakainit talaga itong ulo tong taon to eh. presidente siguro sa Pilipinas na Nag-boxing ka na lang sana, Manny Pacquiao. hindi ginagamit yung pride. Walang ka-pride. Walang ego Hindi raw ginamit ng pride. ba na kasi porket presidente ka, hindi ka makipag-usap doon sa ibang bansa para hanapin mo yung mga wealth, mga ano. Lahat yung mga nagnanakaw dyan, yung pera nilang ginilabas na dineposito sa ibang bansa. Alam mo, Manny Pacquiao, madaling sabihin na may ninakaw. Yung mga magnanakaw dyan, madaling sabihin. Pero mahirap yan. I-prove mo kung meron ba talagang ninakaw. Puro kasatsat eh. Puro kasalita. Mali naman yan. No? Ngayon ko pa lang na-realize, Manny Pacquiao, yung ibang presidential aspirants like Calyode, mas magaling pa sa inyo. Walang lusot yan sa akin kasi hahabulin ko talaga. Jesus! Lahat. Kung ano talaga guys, makaasta si Manny Pacquiao, akala mo totoo yung mga pinagsasabi. Sir, but what will make you different? Kasi marami nang nagsabi na for the Wala ka namang na-prove, Manny Pacquiao. Sa boxing, may na-prove ka. Oh. Sa Senado, meron ka bang na-prove? Nasa Senado ka man, Manny Pacquiao. Oh. Bakit wala kayong napakulong ng mga corrupt na mga officials? Nasa Senado ka, 'di ba? Oh, wala kang napakulong na big fish na mga tao na nagko-corrupt. Ha? Sabi mo ngayon, yung mga asta mo sa mga interview, akala mo kung magaling kang mag-imbestiga ng mga corrupt sa gobyerno. At ngayon, titirahin mo si Bongbong Marcos dahil siya ang number 1 sa survey. Alam mo, Manny Pacquiao, kulelat ka. Hindi ka mananalo talaga. past 30 years, ang konti pa lang nung nare-recover na ill-gotten wealth from the Marcoses. Pero under you, what will make it Itong talaga, meron ka ng pera talaga guys, nagiging mayabang ka talaga. different na marami kayong makukuha? Sila yon, hindi kay Manny Pacquiao. Tingnan mong asta niya. Kay Manny Pacquiao, I'm sure marami naman kong kakilala. Kilala naman din siguro nila ako. Pag pumunta ako sa ibang bansa, kilala ako. Diba? Kilala ka as a boxer. Hanga kami sa iyo dyan. Kilala ka as a boxer. Pero kung magiging presidente ka, ewan ko lang, Manny Pacquiao, ang dami mo pang dapat alamin. So yun yung siguro isa sa mga advantage ko na as a international figure. Advantage nga yung popularity mo, pero hindi advantage sa intellect mo. Kasi hindi ka pa masyadong experience when it comes to presidency. Manny Pacquiao, wala kang experience. Puro ka lang motherhood statement, no? Pero yung mga detalyadong mga usapin sa isang problema ng bansa, wala talaga kaming makukuha sa inyo. Rerespetuhin yung request natin at pakiusap natin. Anong proof mo na rerespetuhin yung request nyo? Hindi yan ganyan, Manny Pacquiao, dahil popular ka. Hindi yan ganyan. Respetuhin ka kasi popular ka. Nagpakita ka talaga sa sarili mo na may palakasan ka. Para hanapin, halugugin lahat ng mga, di ba? Yung logic mo talaga, Manny Pacquiao, pang mababa lang talaga. Opinion ko lang yan as a citizen. Di ba? Isipin mo lang O di advantage na natin yun.
Parang, di imagine natin yun. Sir, and then it's yung kayamanan hahabulin, but what about specific members of the Marcos family na will you hold any one of them accountable? Unfair sa pamilya Yang question na yan sa isang reporter, obviously, Manny Pacquiao, babanatan yan si Bongbong Marcos. Kasi, number 1 yan sa survey. At ito, hungry din to ng power. Gusto rin tong manalo. yan naman nila na i-single out mo lang sila. Ang dami namang mga corruption dito nagnanakaw. So, kung ang mga Marcos, mga ibang pamilya, membro ng pamilya niya may involved sa pagnanakaw din, perusahan din natin. Kasama din sila. Imbestigahan mo muna. Huwag kang manghusga. Ganun yun. At hindi lamang ang mga Marcoses, pati yung mga pamilya nga nagnanakaw dyan sa gobyerno. Yung nandyan ka sa Senado, ba't wala kang napakulong? Puro ka lang sabi-sabi. Ha? Lagi ka namang absent sa Senado eh. Yung boxing ang inatupag mo eh. At ngayon, yung lakas ng loob mo na magsabi na ipapakukulong mo yung mga korap, Pacquiao, hindi ka consistent. Unfair naman na You know what, Pacquiao? It's better to do through actions than words, no? Ikaw ang example ng isang politiko na more on words, no? Ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Pero wala kang nagawa as your actions. That's my opinion. Okay? Aking sariling opinion ko yan. It's own commentary. ang mga Marcos lang din ang ano natin, no? Tayo kasi, gusto ko kasi fair lang. Papantay lang tayo ba? Hindi tayo mamimersonal kasi ang atin dito yung tama ang ipinaglalaban natin para sa kapakanan at You prove it. Magaling talaga yung mga salita mo, Manny Pacquiao. Magaling na magaling. Masarap pakinggan sa tenga. Pero hindi ko alam yung mga sinasabi mo. Wala kaming nakitang action na sa mga sinasabi mo. lara ng ating bansa. Sa totoo lang, pag maayos lang natin yung direksyon ng bansa natin, magkaroon Paano? Paano mo maayos ang direksyon sa bansa natin? We need a detailed answer, Manny Pacquiao. ng tunay na master plan at vision What's the master plan? Tell us, what's the master plan? You tell us. Hindi puro motherhood statement. ang bansa natin. Alam natin yung direksyon after 10 years, What's the direction? 20 years. What's the direction sa 20 years na sinasabi mo? Ha? Kung si Bongbong Marcos pa ang in-interview dyan, iniisa-isa niya dyan kung paano. Ikaw, wala kang sinasabi na detailed. So, paano kami maniniwala sa iyo na iboboto ka namin when in fact your explanation is lacking? Diba? 30 years, 50 years, ito yung direksyon ng bansa natin. 30 years, 50 years raw, may plano siya na ito ang plano ng bansa. Ano nga ang solusyon mo? Madaling sabihin na, ito yung mangyayari sa next 30 years, next 50 years, ito ang mangyayari. Maraming ito, uunlad ito. Now, the question is, papaano? Yan ang tanong. Ang Manny Pacquiao, hindi na papasok sa politika. Mag-enjoy na lang ako doon sa magtuturo na ako ng boxing. Sis, sana ganyan na lang talaga gawin mo. At saka, puro basketball na lang. Yun ang sports. Hindi ka naman magaling sa basketball. Sir, Salamat. sir, clarify lang namin yung follow-up case yan. Kung hindi naman yung i-single out, pero what if Pacquiao, I'm sorry but I'm just commenting, reacting to your statements sa interview mo. Honest, reaction. Okay? I hope hindi ka magagalit. may ibang Marcos family members ang makonvict aside Ito namang mga reporter, puro Marcos, di ba? Bakit? Meron naman dyan si Calyode. Bakit hindi nyo itanong si Calyode? Mga issue ni Calyode. Tayo talagang mga reporters din, gusto nyo sisirain yun si Bongbong Marcos from eh. kay Mrs. Marcos, kung may ibang family member na makokonvict, ipapakulong nyo rin ba? Ganito kasi. Puros, yung mga tanong ng mga reporter, puros ipakukulong yung mga Marcos. Ano ba talaga?
Hindi na ba tayo naka-move on sa mga issues na yan? Kaya si Bongbong Marcos ayaw nang pumunta sa mga debate kasi ganito yung mga topic eh. Di ba? Bakit ngayon lang kayo nagrereklamo na tumakbo na ang tao? Yung noong hindi pa siya tumakbo, hindi kayo nagreklamo, hindi kayo nagsampa. Di sana ngayon nasulbad na yan? Di ba? Nasolve na sana yan ngayon. Yung mga reklamo nyo. Bakit ngayon pa kayo nagreklamo? Ngayon na siya tumakbo na bilang presidente. Oh. Anong tawag mo dyan? Namumulitika lang kayo. Ang judiciary natin, pag sinabi ng judiciary na convicted ito, gagampanan natin yung part natin as an executive na mag-i-implement tayo ng batas. Tayo taga-implement ng batas. Kung sinabi ng korte na ikaw ay guilty, sinabi ng i-implement natin. Huwag naman yung may mga favoritism. Dami rin na sintensyahan dyan na hindi na i-implement dahil may mga pera. Ganon, di ba? Ano natin yan? Kaya kailangan natin na tunay at totoong pagbabago. No, tunay, totoong pagbabago. Now, papaano? Puro ka lang ganyan. Na may takot sa Pacquiao, no? Sana umabot itong video kay Manny Pacquiao. Please, next time, if merong interview, merong debate, answer in a detailed explanation. Bakit? Papaano? Yung word na papaano, Manny Pacquiao, paano? Paano mo gawin? Sabi mo, bigyan mo ng bahay lahat ng mga squatter dito sa Pilipinas. Now, papaano? Saan ka kukuha ng pera? Ha? Wala bang madidihadong mga budget yan? Ganun ba? Tell us how. O baka naman lahat yan pambobola. Nagtatanong lang naman kami. Baka bobola yan para manalo ka. Kasi ikaw naman Pacquiao, kahit nga sa boxing noon, sabi mo mananalo ka kay Mayweather. Talo ka naman. Di ba? So, dapat hindi tayo humble lang tayo, di ba? Tuloy, yung boxing mo na issue, nasabi ko tuloy. Because I remember the time na yung nagtitraining ka pa kay Mayweather, sabi mo mananalo ka kay Mayweather, ganon, gawin mo sa action, di ba? Hanggang dito sa politiko. Magaling ka naman sa boxing, Manny Pacquiao, pero sometimes you're a bit too arrogant in some situations ba na hindi namin gusto. Ayan. So narinig na natin yan, guys. Walang pagkakaiba. Dito sa Pilipinas, laging tinitira ang mga issues ni Bongbong Marcos. Now ngayon, nagkataon, si Manny Pacquiao na naman ang buga ng mga questions. So, ito naman si Manny Pacquiao. Alam niyang number 1 si Bongbong Marcos. Kung makapagsabi, parang totoo. Hindi, I'm not here to judge Manny Pacquiao, but I'm asking for the team of Manny Pacquiao and Manny Pacquiao na gawin mo lahat ang sinasabi mo kasi wala kang detailed explanation kung paano mo gawin. Yun lang ang sa akin. Okay? So hanggang dito na lang. Thank you for watching my video, our balita ngayon. Subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest news na kagaya nito. Like and share this video to your friends and families and to all the BBM supporters, and sana meron tayong peace of mind during this May 9 election, and sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. See you in my next video, and God bless everyone.